Yung timpla natin, tara na, mag-start na po tayo para makatapos. Ito yung timpla natin sa pamatay kuhol. Yan lang yung ginamit natin. Yung suma, yan, binili natin sa technician na kamag-anak at pangkid. Yan yung rate ko. Kahit sa malalim, patay. Okay, para sure ball. 1 yan, 1 and 1/2. Yan, pinutol ko yung isa. Yan yung rate. Ganyan yung ginagawa ko para pantay. Tapos haluin nyo na dito. Tapos haluin nyo ulit pagkalagay. Yan. Yan yung ikakarga natin para durog na durog. Ganyan lang kasi paglagay kayo ng lagay, namumuo yan. Lagay kayo ng lagay, hindi naman dinudurog. Yan, pakita ko lang sa inyo yung tamang diskarte natin. Paano patayin yung mga kuhol dyan. Na kahit tumatagas-tagas yung natin ay talagang namamatay. Yan ha. Pause muna para hindi haba. O ito tapos sinalo ko. Yan, haluin nyo mabuti. Bago nyo kan. Ito naman isang load. Sobra na sa kwan yan. Kaya dinodobli ko yung gilid. Per pinitak po tayo. Hindi pa diretso para patay. Yung mga nasa gilid ng pilapil, yung pa-square niya, talagang yung sobra, pinapaikot ko. Ito sobra na sa 1,000 square meter. Kaya napaka-importante i-1 and half nyo na lang. O tara, para makita nyo. Pause. Single hole lang yung ginamit ko. Ngayon naman, nandun si Rodelito, yung pamangkin ko pa rin yan, nandito lang sa tabi. Triple. Yung tawag natin dyan, triple. Final harrowing, second harrowing, final. May first harrowing kasi na ganyan. Sinusuyod. Yung tutumbahin mo na talaga, wala nang makitang tatayo pa na palay dyan at damo. Yan yung mga simibol na siraw-siraw. Tapos muta, yun yung barsanga at palay. Yan, napatay na natin yung pan dyan. Nag-spray tayo, patay na. Tapos na natin ito. Yan kahit malalim, mamamatay yung kanyan sa rate na yun. Kahapon to tinira, lalo kung masikatan ang araw ngayon, mas mainit, ubos yan. Okay, 24 hours lang i-epekto itong, kaya kailangan mapapatay nyo agad itong powder, pamatay kuhol. Mabilis lang ito mawala yung bisa. Kaya napaka-importante na kwan. Yun, may tubig naman na doon. Gagawin natin ito, may tubig pa dyan sa kanal natin. Ibabounce lang natin dito, kaya pinatay na natin ito, painitan lang natin. Mamaya pa naman makarating dito yan, nagkukuliglig. Punta natin doon. Yung ibang tubig, ilalaglag na natin doon sa nakahiwalay. Okay. Tignan nyo yung pilapil natin. Set up lang natin doon. Dito, kompleto ng tubig, ganda ng soil. Pero mapapatay natin yung ibang mga bulati ngayon, kiwet, kuhol, at yan naman ay magiging pataba. Yung mga, yun patay na yung kiwet. Yun naman magiging pataba, yung matitira. Kasi ang earthworm, kadalasan matitira yan. Marami pa rin matitira. Kahit na napatay na natin yung mga nasa ibabaw, kayang sumuksok yan hanggang 6 feet below the ground. Kaya pa mga ilang araw lang lalabas na naman, mabilis lang dumami. Kaya napaka-importante din yung mga organic na pinaglalagay natin para mabilis dumami yung mga microbes at organismo. Okay, yun yung ginagamit natin na YM or paglalagay nyo ng compost na decompose na manure. Dito natin i-install para makita nyo lahat yung gagawin ko, pati yung nagkukuliglig. Tignan nyo kung gaano katibay ang pilapil natin ngayon. Lapad talaga, matatrap natin talaga yung mga tubig. Makokontrol natin. Punta nyo YouTube channel, in-explain ko na doon paano yung magiging benepisyo sa magandang pilapil. Kasi sinasabi ko, nasa pilapil ang mataas na ani.
Yan pasalubong ata. Masakit sa mata. Ngayon. Okay, tara. Start. Yan lang yung pag-spray natin. Tapos itublihin natin yung palibot sa ipot. Yung malalim, medyo dinadamihan ko na kasi sobra na. Ito. Ganyan lang o. Yung pakampan din sa gilid. Dapat matapang yung lamok sa gilid. Dato. Sa malalim. Ano na discount ko na. Ganyan lang dapat. Samahan nyo lahat ng tubig kasi pabigat. Kaya ipakita ko sa inyo paano patayin yung kwan. Tapos na pero yan, papalibutan pa natin. O yan, teka. Para makakita nyo ng actual yung ating ginagawa. O yan. Sa gilid, nandyan yung pinakamaraming kuhol at kiwit. Kaya yan o, dinodubli ko pa ganyan. Walang lusot. Talaga ang ubos yan. Kung hindi kasi tayo, yung nagsasaka yan, nako, ang dami, lalong napapamahal tayo dahil apurahan, bara-bara yung ating mga tagasaka, hindi inaral. Ang lalim, kunyari ito malalim, binanatan ng isang sachet, hindi mamamatay yung coal, lalo kung maulan. Yung hindi makon yung sikat ng araw. Kailangan mapatay lahat yan, kuhol at kiwit, ganyan. Kasi ang gagawin yan, dito magsisimula diretso. Paano na yun yung mga pinapil ninyo, nakasuksok. Kaya dun lalabas, yung kung lalo kung tabi kayo ng mga kanal, lubugin. Ganito yung diskarte po dyan. Paikutan nyo ulit. Kasi nandyan nakasuksok yung kan. Pag lumabas man dyan, patay na. Dublihin ninyo. Kasi yung isang load nga ng sprayer ay sobra-sobra na. Ayan, at least 1 meter. At matama kasi magpapagilid yung kuhol. Ngayon, nagpagilid yan, may lason. Patay ka agad. Yan lang. Si Kwan pala yung nandyan, si Jammo. Dalawa sila nagpukuliglig. O, yung sobra dito na. Napalibutan ko na yan ha. O, tignan nyo, kompleto tubig. Pati hanggang sa dulo. O, mamaya na to. Palabasin muna natin kasi kagagalaw. Nakasuksok yung iba. Pag i-charge muna natin, balik natin dun, mag-charge tayo. Okay, itong kanal, ubos na yan, matagal na yan. Ayos, nagkukuliglig na rin ito, sasabay. Yung katabi natin, panoorin muna natin si Jammo. Ayan o, ganda o. Ganda na ng shell natin dito. Ngayon ito, kukulangin hanggang bukas na kargahan natin. Ang kinakargahan ko ito, kumpleto tayo ng tubig dahil nakatrap tayo. Ayan. Mas maganda magbasag kayo yung ganito lang, yung may konting basa, wag yung masyadong malalim kasi kung may palay yan tatayo. May pumapasok. Oh, di ba? Kaya natin papasukan. Napakaganda ng shell nito. Napatay na natin. Nag-advance tayo ng isang araw ito. Nakang-araw pa na matay yung kuhol. Wala na kayong makita pero namatay din yung mga bulati na sa ibabaw. Pero tignan nyo, nagtrabaho ulit, lumabas dahil sa dami na
microorganism, nagtrabaho ulit. Tapos yan yung sinasabi ko na possible na natin. Ikatlong possible na yan dahil triple na. Ito yung mahirap patayin, yung walis-walis. Napaka-importante yan. Mga broadleaves, yung iba dyan, ayan, mahirap patayin yan. At least na possible na. Diba? Naka-improve na yung lupa natin dito. Yun yung pinabaho natin. Yan yung kuliglig natin na pinaayos na Britlinis natin 16 horsepower. Mahal na pala ngayon. Maabot na pala ng 22,000 sa ibang company. At least konti lang ginastos natin dyan. 3 lang nung pinagawa natin. Napabago pa natin yung kanya. Yung breather, yung tambutso. Ayos na. Mayat, inyadjust na. May saldaw. Mayat ako na katambot. Nandun si tatay, Ayos. Dito na mamaya, di ba? Tapos bumili tayo ng suyod kasi pudpud na yung suyod. Bumili tayo ng bago kaya ang ganda ng basag triple. Tignan nyo, hindi na mausok. Yung kahapon, binidyo ko doon, mausok pa dahil bubuka aandar. Ngayon, nakuha na niya yung kasi kakukuha niyan, yung piston ring, napalitan lahat. Pinapalitan ko. Yan, puntahan nyo lang, pagawa nyo yung mga gamit ninyo, power sprayer man yan, kuliglig, mga makina. Diyan sa Limis Agri Machinery. Sa bayan, dalawa yung pwesto dyan. Ayan. Okay, tara, sharing is caring. Cut at magpipicture tayo. Init na, mamayang hapon na. Kasi useless nakatago yung kwan. Tsaka sakto na tawag doon, mamahinga yung lupa ay lalabas yung mga kuhol mamayang hapon. Yung tinira natin na kuhol, patay lahat. Nandito na, tatlo na lang. 1, 2, 3. Yan si Rodelito. Tapos yung inbred, kinuha ko na doon kasi bubunot nga mamayang hapon, baka may ihalo. Ayan, linagay ko muna dyan, binunot ko na. May sinapupunan pa. Yan, kasi late nga na umarangkada. Kaganda, Okay, yan yung walang abono. Yan lang. At itatanim natin dito banda. Dito. Para kitang-kita natin. Kahit dyan lang. Yung may pagpunan lang ng kwan na. Pang kayang tamnan yung affectors. Kasi yan, inbreed na malalaki ang butil. Maraming bilang. Kahit hybrid pagkatanim yan. Ganda na. Yung hindi natin pinakon dito. Rotovator, ang ganda ng soil, Yun yung malalim, kailangan ito kayod papunta doon banda yung malalim. Pero baka hindi na matatrabaho nung kwan, iba yung nagsusuyod ngayon, naopurahan. Wala tayong time na magpahalang. Kung halang sana ay mas maganda. Okay, yan. Tapos yung palang manure dyan, manure natin dyan na inipon, linagay ko na doon. Yung alam ko mahinang parte, yan, yung magkatabing yan hanggang dun sa likod, ilinagyan ko ng manure doon banda. Dito banda, hindi na. Kasi dito talagang maganda na yung lupa. Yung alam kong pag umarangkada yung palay, mas maliliit yung pag nagkauhay ay mas maliit. Yung mga uhay doon ko linagay. Hanggang doon palikod. Kaya nakon, lalaking palay dyan sa susunod. Itong kwan, pag nagkauhay yan, lalaki ng palay dyan. Planting distance natin 1 feet. Ito yung pagkatanim, dapat yan dyan yung sikat ng araw. 1 feet yung pagitan nito. Tapos yung atras 20. Kaya pag kinumpit nyo yun, 20 plus 30, 1 feet ay parehas sa 25 plus 25 yung planting distance. Yun yung ipapatin natin ngayon para mapalabas natin kahit yung mga uhay, yung mga mahaba at maraming bilang butil. Okay na, di ba? Nakakondisyon na yung Britlinis natin. Sharing is caring. Mga ka-agriculture, ka-farmers, ka-manlalan, ka-magsasaka. Time check 5:11 at ang araw ngayon ay May 26, 2025 at maganda. Good news naman sa atin yun dahil umabante yung pagbunot ng ating punla, kaya magiging 16 days bubunutin daw mamayang hapon, tinawag.
Kaya nag-advance ng 1 day imbis na 27. Mayang hapon na. At maganda para mas lalot konti lang yung tubig ay mayroon pa tayong kwan. May patubig. Ito ay na-sprayan na natin nakarang araw. Mayroon pa hindi natapos isa. Tapos tinatapos yung pag triple kasi medyo tumigas yung lupa. Kaya okay lang para malambot na ngayon na triple. Ito pinapasukan ulit natin. Papasukan na natin ng maraming tubig ito. Para mamayang hapon na ay naka-ready na, kaya nakabukas na tayo doon. Tubig-tubig naman yan hanggang gubat. Ngayon, pakita ko sa inyo na nag-i-spray tayo ng pamatay kuhol mamaya doon. Mayroon pa akong hindi na-sprayan. Lalaki na. Tignan nyo, yung kon natin katamtaman lang. Tignan nyo yung sinasabi ko sa inyo, may mga suwi sa gilid na. Kuha tayo isa. Ang lambot labunutin. Tignan natin yung ugat kung gaano kalalim. Yung may suwi na. Kapal. Ilang kadalawang suwi na 1, 2. O sa edad na mag 16 days mamayang alas 11 ay ganyan na. Biruin nyo yan. Ang tagas ng puno. Tignan nyo sulfate at hypercompose lang ang binira natin dito. At yung YM kung micro at macronutrients. Di ba? Ganda na. Ang tigas ng puno. May katamtaman. Dapat pagpagit na natin, sakto lang nabubunutin nila. Pag tinanim ito ay hindi ganon tawag doon pa isa-isa. Pag ganito nakasuwi, ibig sabihin yan pag tinanim 2 to 4 puno bawat tuntos makakakamit natin. Hindi susobra yung kuwan natin. Tara, at ipapakita ko sa inyo paano yung kuwan natin. Pag-spray ng pamatay kuhol. 1.5 yung rate natin para totally wala nang huhulipan. Ganda na. Katamtaman lang. Okay, ang naibitaw lang natin, ulitin natin. Hindi na natin dinagdagan. Yung ang nagawa lang natin dito sa punlaan, wala nang fungicide kasi napaka-healthy. Hindi na natin pinungicide dito. Ang nagawa lang natin dito nung kasasabog. Kinabukasan, nag-spray tayo ng 300 ml, 1 knapsack na YM. Kaya kabilis, halos na perfect agad yung pagsibol ng yung mga nauhuli pa ay napabilis. Tapos nung 3 days, nag-spray tayo ng prevention para sa buto ng damo para matulog na. Kaya kita nyo wala nang sumingit dyan. Okay, nung 5 days, nag-abono tayo ng 19 kilos sulfate. Okay, 2100 with 24 na sulfur na may mix na hypercompose. Ayan, may binuksan ko na yan, pinatubigan ko na. Tinira ko na rin ito ng pamatay kuhol nakarang araw. Ito ipapakuliglig natin para maganda yung ipapakuliglig din natin. Ito ipabunot natin lahat ito banda. Yun siguro hindi mabubunot pa pang backup. Tapos pakuliglig natin para walang, kung may naputol man dyan, hindi na perfect, hindi na sisibol. Okay? Ganda ng punla natin, uniform. Diba? Yung bubunot, hindi na, nandyan lang siya. Bubunot. Ganda. Maganda yan dahil ang bilis humaba yung ugat ng palay natin. Ayan, nagsuwi na ng tagko. Nakasuwi na ng dalawa. Meron na yung secondary at tertiary. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sample natin. Sa kunyari direct seeding kayo, or drum seeder, or palatak, or mechanical seeder. Yan. Tignan nyo kung hindi na possible, nagpunla tayo, mayroon pa ring sumingit na palay na yan. Ibig sabihin hindi pa totally nabulok, na kasibol yung buto ng palay na laglag ng harvester nung nagumawa tayo ng punlaan ay meron pa sila. Tignan nyo sumibol pa rin, sumingit yung palay. Kaya napaka-importante para walang sisingit sa drum seeder nyo sa linya, kasi nakalinya yan drum seeder.
palatak at mechanical seeder, kailangan pabulukan nyo. Pasibulin nyo yung buto ng palay dahil magaling yan. Matuwag nyo natulog lang. Sisibol at sisibol yan dahil matagal pa naman humaba yung buminat yung direct seeding ninyo. Siyempre ang tagal na natuyuan yan, sisibol yung buto ng palay po dyan. Kaya napaka-importante yung 21 to 30 days na pagpapabulok. Kaya yan talaga yung recommendation. AWD, pasibulin nyo na yung mga damo at buto ng palay. Tapos araro, nag-araro kayo ngayon o rotivator, hayaan nyo bumaba. Importante may konting basa pa, basa-basa lang yung lupa para sumibol. O tapos pag nakasibol na yon, di araro ulit. O hayaan nyo ulit na bumaba yung pasibulin nyo ulit. O after 7 days or 10 days, pag nakasibol na, basag na, o hayaan nyo ulit, ganun lang. O di ubos yung buto ng damo at palay, hindi na sisibol. Kaya pag nag-direct seeding na kayo, nag-mechanical seeder, wala nang sisingit. Napakaganda, uniform 1. Tapos pag patulog pa kayo ng buto ng damo, ganun na yung gagawin ninyo sa direct seeding or naka-straight, naka-linya. Drum seeder or palatak or mechanical seeder. Kung ganun na lang, sharing is caring. Tara na, trabaho na tayo. Cut! International Airport.